Alam mo ba na para yumaman ka o maging financially free ay dapat may iba't iba kang pinagkukunan ng income? Ang income o kita ay tumutukoy sa halaga ng pera na tinatanggap ng isang tao mula sa kanilang trabaho, negosyo o iba pang pinagkukunan ng pera. Pero alam mo ba na may iba't ibang uri ng income maliban lang sa income na tinatanggap mo mula sa trabaho mo? At ang pagkakaroon ng malinaw na kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng income ay mahalaga upang maintindihan mo na pwede ka palang kumita ng pera kahit hindi ipinagpapalit ang oras mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng income na dapat mong malaman. Pero bago ang lahat, dapat mo munang malaman na ang income ay nahahati sa dalawang kategory. Ito ay ang active at passive income. Una ay yung active income o yung formula na work plus time equals money, kung saan ipinagpapalit mo ang oras mo para kumita ng pera. Ito ay maaaring manggaling bilang isang self-employed, freelancer o yung mga professional na kumikita sa pamamagitan ng mga serbisyo tulad ng pagiging doktor, abogado, teacher, engineer at iba pa. Ang passive income naman ay ang perang tinatanggap mo na hindi nangangailangan ng direktang action galing sa isang tao. Ito ay karaniwang resulta ng mga investment, real estate properties, royalty na mula sa mga libro o kantang sinulat mo, at iba pang pinagkakakitaan na hindi nangangailangan ng direct involvement o action ng isang individual. Ito rin ay tinatawag ng karamihan na earn money while you sleep. Ang isang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng passive income ay ang magkaroon ng financial independence at freedom na gawin ang gusto mo habang kumikita ng pera. So malinaw na ba ang lahat? Narito ang iba't ibang uri ng income o kita na dapat mong malaman at malay mo, isa pala sa mga ito ay makakatulong sa iyo para yumaman. Una ay ang earned income. Ito ay kadalasang galing sa isang regular na trabaho kung saan ang isang individual ay nakakatanggap ng sweldo o sahod katumbas ng haba ng oras na ginugugol niya sa trabaho. Ang halaga o kung magkano ang dapat nilang swelduhin ay karaniwang nakabatay sa edukasyon, qualifications, experience at iba pang aspeto na kailangan para magampanan ng tama ang kanilang trabaho. Kahit na engineer ka, doktor, abogado, at iba pang professional na nagtatrabaho at tumatanggap ng sweldo ay nabibilang dito. Kaya ang earned income ay nabibilang sa kategory ng active income. Ang pangalawa naman ay ang portfolio income. Ito ay ang kita na nagmumula sa pagbebenta o pagtaas ng mga halaga ng ari-arian ng isang individual o negosyo. Karaniwan, ang kita ay mula sa mga stock market investments, mutual funds, bonds at iba pang investments. Ang portfolio income ay maaaring magbago depende sa takbo ng market. Ito ay maaaring magkaroon ng mataas na risk, ngunit may potential din naman magbigay ng malaking interes kung mapapalago ito ng maayos. Kapag ang presyo ng isang asset ay tumaas, ang kita mula sa pagbebenta nito ay ang tinatawag na capital gain. Ang capital gains ay maaaring pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga nag-i-invest at ang kanilang kita ay apektado sa pagbabago ng halaga ng kanilang ari-arian. At ito ay nabibilang naman sa kategory ng passive income. Ang pangatlo ay ang residual income. Ito ay ang halaga ng pera na patuloy na tinatanggap matapos ang isang individual ay gumawa ng isang bagay once at pwede nang kumita ng paulit-ulit. Ito ay maaaring manggaling sa mga negosyo na may recurring na kita tulad ng mga subscription-based services o content creation. Sa residual income, ang isang tao ay patuloy na makakatanggap ng kita mula sa kanilang naunang ginawang pagsisikap. Tulad na lang ng paggawa ng isang produkto na pwede mong ibenta ng paulit-ulit, tulad ng mga digital templates o mobile apps. Isang magandang halimbawa dito ay ang pagsisimula mo ng isang blog o YouTube channel kung saan ang article o video na ginawa mo ng isang beses ay patuloy na panonoorin ng mga tao habang ikaw naman ay kumikita sa pamamagitan ng ad revenue. Ang residual income ay nagbibigay ng pangmatagalang cash flow dahil patuloy itong kikita kahit hindi aktibo ang isang individual o ang taong gumawa nito. Kaya ang residual income ay masasabi kong nasa kategory ng passive income. Ang pang-apat ay ang rental income. Ito ay ang pera na tinatanggap mula sa pagpapaupa ng mga ari-arian tulad ng mga bahay, apartment, condo unit at iba pang property. Ang mga property na ito ay maaaring pag-aari ng isang individual o isang korporasyon. At sa pamamagitan ng rental income, ang may-ari ng mga property na ito ay nakakatanggap ng regular na kita mula sa mga umuupa sa kanilang ari-arian na nagsisilbing isa pang magandang source of income. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala at maintenance sa mga rental property, maaaring mapanatili ang pangmatagalang kita mula dito. Isang magandang paraan ito para mapalago ang iyong pera habang pinapakinabangan mo ang iyong mga ari-arian. Yun nga lang, may kasamang responsibilidad ang pagiging property owner, tulad na lang ng pag-aasikaso ng mga repairs ng bahay
at pag-aalaga sa mga umuupa. Pero pwede ka naman mag-hire ng mga tao na pwedeng mamahala sa iyong mga rental properties, kaya ito naman ay nabibilang pa rin sa kategory ng passive income. Ang panglima ay ang business income. Ito ay ang kita na tinatanggap mula sa operasyon ng isang negosyo. Ito ay kinabibilangan ng pagbebenta ng mga produkto o serbisyo, mga bayad mula sa mga kliyente, at iba pang pinagkukunan ng kita na connected sa negosyo. Ang negosyo ay maaaring isang maliit na tindahan lamang, online business, korporasyon, o iba pang uri ng negosyo. Ang kita mula sa mga negosyong ito ay kadalasang di-stable dahil na rin sa pabago-bagong pangangailangan ng mga tao, kaya kahit ang malalaki at matatag ng mga negosyo ay pwede pa rin malugi kapag di nakasabay sa pangangailangan ng mga target customers nila. Isang magandang halimbawa dito ay ang Nokia. Dati silang kilalang gumagawa ng mga cellphone. Pero alam mo ba na nagsimula sila bilang isang rubber manufacturing business? Nagpabago-bago sila ng produkto hanggang makakuha sila ng success bilang isang mobile manufacturing company noong early 2000s. At nalugi lang sila noong di sila nakasabay sa uso o sa trend ng mga smartphone. Kaya dapat kapag may business ka, dapat ay naaalagaan mo pa rin ito kahit na may mga na-hire kang tao para i-handle ang business mo. Kaya ang business income ay masasabi ko pa rin active income dahil kahit na lumago ang business mo, ay dapat magtiyaga ka pa rin sa pagtingin sa mga trend at kailangan ng mga tao. Ang pang-anim ay ang dividend income. Ang kita mula sa dividends ay tumutukoy sa bahagi ng kita ng isang kumpanya na ibinabahagi sa kanilang mga shareholders. Ganito kasi yun. Kapag bumili ka ng share sa isang company sa stock market, matatawag ka na ring shareholder ng isang kumpanya. At kapag ang isang kumpanya ay kumita na malaki, maaari nilang ibahagi ito sa kanilang mga may-ari at shareholders sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dividends. Ang dividends ay nagbibigay ng regular na kita sa mga shareholders na nag-aambag ng tagumpay sa kumpanya. At ito naman ay nabibilang bilang isang passive income. Ang pangpito ay ang intellectual property income. Ito ay ang kita na tumutukoy mula sa rights ng isang bagay at proteksyon na binibigay sa mga konsepto na ginawa ng isang individual. Ito rin ay nagbibigay ng exclusive na karapatan sa may-ari na magkaroon ng kontrol sa paggamit ng kanyang dinikha o idea. May iba't ibang uri ng intellectual property at bawat isa ay may kaugnay na paraan na magkaroon ng kita. Una ay ang copyright. Ang copyright ay nagbibigay ng karapatan sa mga may-ari ng mga literary, artistic at musical works tulad ng mga libro, awit, pelikula at mga paintings. Ang kita mula sa copyright ay maaaring magmula sa mga royalty o bayad mula sa panghihiram o paggamit ng mga gawain o mga likha na may copyright. Ang pangalawa ay ang patent. Ang patent ay nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa mga inventor o developer ng bagong teknolohiya, produkto o mga process. Ang kita mula sa patent ay maaaring magmula sa mga licensing fees, royalties mula sa iba't ibang kumpanya na nais gamitin ang patent para sa kanilang mga produkto. At ang pangatlo ay ang trademark. Ang trademark ay nagbibigay ng exclusive na karapatan sa mga tatak o logo na nagpapakilala sa isang kumpanya o produkto. Ang kita mula sa trademark ay maaaring magmula sa mga licensing fees mula sa iba't ibang kumpanya na nais gamitin ng tatak o logo para sa kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng intellectual property income, ang mga inventor, artists, writers at iba pang creators ay may oportunidad na mabawi ang kanilang gastos at magkaroon ng karagdagang kita mula sa kanilang mga gawaing intelektual. Kaya ang intellectual property income ay masasabi kong nabibilang sa kategory ng passive income. At ang pangwalo ay ang inheritance income. Ang inheritance o mana ay ang kita na tinatanggap ng isang individual mula sa mga ari-arian o yaman na iniwan ng isang yumaong kamag-anak. Ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga ari-arian tulad ng bahay, lupa, pera, investments at iba pang properties. Ang inheritance ay maaaring magbigay ng isang napakalaking halaga sa isang individual. Yun nga lang, ito ay maaari maapektuhan ng mga estate tax at iba pang patakaran sa bawat bansa. Ang pagtanggap ng inheritance o mana ay maaari magdulot ng financial security sa isang individual at maaari magamit ito sa iba't ibang paraan tulad ng pag-iinvest at pagtustos sa pangangailangan. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng income ay nagbibigay ng mas malawak na pangunawa kung saan nagmumula ang ating kita at kung paano rin ito mapapalago. Mahalagang balansehin din ito at pag-aralan kung paano mapapalago ang bawat isa upang masiguro ang ating financial future. Kayo ba, alin sa mga income na ito ang meron kayo? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at
Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.